everyone! Today is my last day dito sa Asakusa and later, lilipad na tayo papuntang Osaka pero tingnan muna natin itong Tokyo Skytree for the last time. By the way guys, naiwan nga pala ako ng eroplano dahil nagkandaligaw-ligaw ako going to airport. So ang ginawa ko is bumili na lang ako ng next plane ticket going to Osaka. Yun lang, another payment na naman kasi nagbayad ako for another ticket worth 5,500 yen. And syempre, naapektuhan din yung itinerary ko kasi instead na maaga ko makakarating ng Osaka, gagabihin ako ng dating doon. Actually guys, as a solo traveler, meron naman different option going to Osaka. If meron ka talagang budget, you can go by Shinkansen or bullet train. Guys, ito yung pinaka-fast and convenient way papunta sa Osaka. Yun lang, medyo pricey siya. Around 14,000 yen one way pa lang. Then yung travel time niya is around 2 to 3 hours. Next naman is yung night bus. Ito yung pinaka-budget friendly pero matagal. Usually, it will take 8 to 9 hours para makarating ka sa Osaka. May mga company like Wheeler Express or JR Bus na nag-o-offer ng trip na to. Yung price range niya is around 3,500 yen to 8,000 yen. Depende sa type ng seat. At syempre, ang advantage nito if sasakay ka ng night bus, nakatipid ka na ng one day accommodation. Normally, gabi sila nagka-travel. Pagdating mo sa Osaka, morning na. And another way to travel is by plane, which is yung pinili ko. Mabilis pero hassle sa airport. Mura minsan ang flight with Peach, Jetstar, or ANA Airlines. Around mga 5,000 to 15,000 yen yung kanyang price range. Yung flight itself, it will only take 1 hour. Pero syempre, may travel time pa papunta sa airport. And yung mga security check, kaya halos aabutin ka din ng 3 to 4 hours yung total travel time going to Osaka. And the last and budget-friendly na option is by local train. Ito is yung para sa mga taong mahilig mag-adventure kasi normally, palipat-lipat ka talaga ng different station going to Osaka. Super mura niya, maybe around 2,500 yen per day. Pero syempre matagal siya, around 9 to 10 hours. And this option is not for me. Para lang siya dun sa mga mahilig ng slow travel na gustong makita yung countryside ng Japan. And regarding naman sa accommodation na binook ko sa booking.com, I noticed na mas cheaper yung accommodation sa Osaka compare sa Tokyo. Especially if yung date na binook mo is weekends. As in parang times 3 yung price niya. Pero pagdating dito sa Osaka, lalo yung nabuko na Airbnb, super cheaper niya talaga. And nag-decide talaga ako na sa Osaka ako mag-spend ng more days. So 4 days ako sa Osaka, nabook ko siya sa Grandi Nippon Bashi. Once na-process mo yung payment through online, magsasend sila sa'yo ng email ng step-by-step procedure paano ka makapag-check-in sa Grandi kasi wala silang staff. Self-check-in lang siya kasi Airbnb siya. And finally guys, nandito na ako sa Airbnb na binook ko. So since wala ang staff, mag-self-check-in tayo. So first, piliin natin yung English language, then check-in. Once na binook ko nga pala to, may isasend silang instruction sa email ko as well as yung reservation number. Then enter lang natin yung reservation number, then click natin yung next step. Next step, they will ask for my information. So kailangan nila ng copy ng passport. After nila itong ma-scan, they need to take the photo of me. So, kailangan i-remove yung mask or any sunglasses na nagko-cover ng face. Then, enter my full name and my signature. Then, next step, they will ask for your gender, if you're male or female. Then, yung date of birth. Then, your contact number, your address, and your occupation. And since binook ko nga pala to for 2 kasi magvi-visit din dito yung tita ko, hindi ko na in-enter yung details niya. After ko ma-enter lahat ng details, they will give me the room number. So, ang room number ko is 403. And they will give me the instruction how to unlock yung drawer na 403 para makuha ko yung susi ko papunta sa aking room. So guys, let's go inside. Gusto ko na talagang magpahinga. Pagod na ako. Naiwan na ako ng eroplano, ginabi na ako at gutom pa ako. So gusto ko nang pumasok sa room para makapagpahinga. So syempre dahil 403 siya, floor number 4 ako. Tanan! Alam mo yung vibe sa Japan na sobrang tahimik? Minsan nga natatakot ako baka mamaya may lumitaw na mumu. Kasi ang tahimik talaga. Pero in fairness, ang linis talaga ng lugar dito. Medyo nakakatakot yung hallway guys. So, ang dilim. Parang may multo. Alam mo yung mga horror na nakikita mo? So, check natin kung talagang maganda tong accommodation na to. So, let's start for room tour. So, syempre guys, patay ang ilaw niyang kanina. Binuksan ko lang.
Then dito guys, yung lagayan nila ng sapatos. Then sa right side niya makikita mo yung small kitchen. So andyan lahat ng utensils for cooking, kettle, microwave, fridge, and so on is nandyan na. Din silang small table, then yung 2-bed, and flat screen TV. And syempre guys, hindi mawawala yung kanilang high-tech na toilet. Ito talaga yung part na mamimiss ko sa Japan kasi sobrang linis, then may self-cleaning function pa sila. Tapos mayroon siyang heated seat na perfect lalo na pag winter or sobrang lamig. Then may iba't ibang bidet option din, merong soft spray, strong spray, and air dryer. Then next naman nating i-check is yung shower room. Ito siya sa kabilang side. So, ang unang-una mong makikita, meron siyang washing machine. Then, sa upper side, nandoon yung detergent powder and extra towel. Then, guys, meron siyang malaking mirror. Dito tayo pwedeng mag-ayos, mag-toothbrush, and mag-wash ng face. Meron din silang blower. And, syempre, lastly, my favorite, yung kanilang shower room and bathtub. Ito talaga yung pinaka-favorite part ko kasi tuwing gabi talaga, guys, after ko mag-shower, talagang nagbababad ako sa hot bath tub and super relaxing talaga. Meron na din ditong shampoo, conditioner, as well as ng body soap. Then after ko magpahinga, lumabas ako para kumain ng dinner kasi gutom na ako. Hindi na ako dumaan sa Dodonbori kasi medyo late na, and for the next day, pupunta pa naman ako sa Universal Studio. And sa sobrang pagod guys, at sa sobrang gutom ko, hindi na ako nakapag-vlog ng kinain ko. So ipakita ko na lang sa inyo yung picture ng food na in-order ko. Itong menu na to is worth 650 yen. Itong pork tonkatsu ay isa sa pinaka-classic na Japanese dishes. Made of deep fried breaded pork cutlets, usually served with shredded cabbage, rice, miso soup, and of course yung tonkatsu sauce. First bite, crunchy outside and super juicy inside. Ang sarap talaga ng combination ng crispy coating niya and syempre yung tender pork. Ibang level talaga yung sarap niya. Yun lang guys, hindi ko talaga siya na-vlog kasi super pagod and super gutom na ako. At yun lang guys, hindi ko talaga maalala kung anong pangalan ng restaurant na to sa sobrang dami ng choices na restaurant sa labas. As in, hindi ko na talaga siya maalala. Well, ang kagandahan lang talaga dito is budget friendly siya. As long as meron kang 650 yen, makakakain ka na at busog ka pa. So that's all for today. Bye!